Sa mga tahimik na probinsya ng Cagayan, ang mga alaala ay parang mga lumang cassette tape kung saan maaaring kumupas ang tunog. Ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala ang mga salitang nakapaloob dito. Kagaya na lamang ng huling bakasyon ko sa amin sa Santa Teresita. Sa paghanap namin ni Nanang sa mga sertipiko ko bilang best in math, nung ako'y nag-aaral pa, may nanap kaming mga ibang bagay sa kanyang aparador. Pero ano itong ibang bagay na ito? Ang voice tape na may markang "For my one and only love, Ato." Nasabi ni Nanang, nakuha niya sa ilalim ng unan ni Uncle Ato matapos ang pagkabangga niya noong ika-12 ng Pebrero 1992. Ang araw na tandang-tanda ko pa ang mga pangyayaring muling nagbalik sa akin. Second year na ako noon sa high school. Magsisimula na ang flag ceremony at baka mahuli ako. Nang bigla na lang, sa takot ko, hindi na ako lumapit sa umpukan. Tumakbo na lamang ako pabalik sa bahay. Nanang, may nabangga po dun sa... Hindi nang tuluyang nakinig si Nanang sa sinabi ko at agad na lamang tumakbo palabas. Pero, nagulat ako sa pagdating ni Nanang sa may umpukan. Kaagad siyang umiyak ng pasigaw. Diyos ko po! Diyos ko po! Ang kapatid ko! Ang kapatid ko, Ato! Ang kapatid ko! At doon ko nalaman, sa isang iglap, naglaho ang buhay ni Uncle Ato. Isang aksidenteng nagpabago ng aming buhay. Hindi nagtagal, ang ingay ng kalsada ay napalitan ng katahimikan ng pagluluksa. Mag-aalas-dos ng hapon nang dumating ang karo ng punerarya sa harap ng bahay. Halo-halong mga iyak ang aking naririnig. At ang mga naglalaro ng pusoy dos at tong-its ay ipinatabi muna ni Uncle Mulong, isa pang manong ni Nanang. Sahon na yan natupagin po na iayos na. Hindi ko noon maintindihan pero pagkaakyat ng kabaong ay agad na tinakpan ng puting tela ang bangkay at inihango. Ayun pala, minalaspat na mali ng bigay ang punerarya ng kabaong. Ang nabigay daw ay nagkakahalaga ng 10,000. Kaya't pansamantalang iniga si Uncle Ato sa banig na bulik at nasapnan ng puting habing iloko na kumot. Nasabi ni Nanang ay regalo niya sa kasal nila Tiyo at Tia. Ato, kapatid kong ubod ng bait, bakit ka naman pumanaw na hindi man lang nagpapaalam? Sino ngayon ang mag-aalaga sa mga anak mo? Lalo na't ang asawa mo hindi makakauwi rito. At doon ko unang nalaman na hindi makakauwi ang asawa ni Uncle Ato para sa lamay. Hindi makakauwi? Hindi pa nakakapunta lang nun sa Abu Dhabi. Bilis naman makahanap ng bago nun. Yan na nga ba sinasabi ko? Hindi ko noon maintindihan kung bakit. Paano mo matitiis na hindi umuwi sa lamay ng iyong sariling asawa? Natatandaan ko pa ang mga araw na nagpatulong si Uncle Ato para magsulat ng liham sa kanyang asawa. Dante, lika. Gawa tayo ng sulat para sa auntie mo. Sige po, Uncle. Dear Mahal, kamusta ka na dyan? Ayos naman ba pakikitungo sa'yo ng amo mo? Alam mo, Mahal, kung nahihirapan ka, huwag kang magdadalawang isip umuwi ha. Magkasama nating harapin ang lahat. Lagi mong aalagaan ang sarili mo. Huwag ka na rin mag-aalala sa mga bata. Nakakatulong naman sila rito. Ako nang bahala sa kanila. Miss na kita, mahal ko. Huwag mo munang aalalahanin ang pagpapadala mo dahil sabi naman ni ate na banggitin ko lang sa kanila kung may kailangan kami. Itong mahal mo na laging nangungulila sa'yo. Ato. Pagkatapos naming magsulat, tahimik lang si Uncle Ato. Nakatingin siya sa papel na parang may gusto pa siyang sabihin. Kita ko sa kanyang mga mata kung gaano kabigat ang pangungulilang nararamdaman niya para kay Auntie. Makalipas ang ilang araw,
Dumating ang padalang balikbayan box ni Auntie na may kasamang liham. Isang liham na hindi kailanman nabasa ng kahit sino. Bukod kay Uncle Ato, siya lamang nakakalam ng nakapaloob dito. Halos 18 pa lang si Uncle Ato nung magpa siyang magpakasal. Walang mahabang paliwanag. Walang paghahanda na tulad ng inaasahan. Mag-aasawa na ako. May mapagsisimulan na kayo? Lamgam nga, kaya pang mabuhay. Nagtulong-tulong ang buong pamilya para rito. Masasabing engrande ang kasal kahit papaano. May tumugtog na sound system sa bisperas, may mga ninong at ninang. Nandoon din ang kapitan ng baryo. Marami ring naisabit sa kanilang papel de bangko. Mayroon ding pulang talon na pinagsabitan ng nagtutuka ang kalapate na may markang Renato and Magdalena. Nagisan din sila ng bigas at barya nang papasok na sila sa family house ni Nanang pagkagaling sa simbahan. May handaan, may mga regalong tinanggap, at sa gitna ng lahat, isang batang mag-asawa na pilit hinahabol ang bigat ng responsibilidad. Pagkatapos ng kasal, sa family house ni Nanang muna sila tumira. Ngunit hindi rin nagtagal sa pananatili. Ilang buwan lang, nagpasya si Uncle Ato na magtayo nilang sarili nilang bahay sa lote sa may bandang silangan. Kinaumagahan, maaga kami nagtungo ni Nanang sa pinagtatayuan. Kasama ang mga tiyuhan ko at si Lilong Lilo, ang karpintero. Hinukay nila ang paglalagyan ng pangunahing haligi dahan-dahan. Tila may sinusunod na hindi lang sukat, kundi paniniwala. Hinagisan ng baryang hukay. Pinatakan ng hinyebra at dugo ng manok na puti ang mga paa. Bakit po kaya nila ginagawa yun? Para maging maginhawa ang buhay nila. At isang umaga, lumipat na sila. Nag-alay sa salas at nagpadasal kay Lilang Baling. Pater Noster, Quies in Celis, et Spiritus Sancti. Amen. Pagkatapos, pinagsaluan ng suman, tirasa inaalay kasama ang kape mula sa sinangag na bigas. Maliit lamang ang tahanan nila Uncle Ato. Sa katunayan, kasing laki lang ito ng mga bahay kubo sa mga librong pambata. Sila Uncle Ato kasi, isang kahig, isang tuka. Kagaya ng kasabihan, ano pa ba ang aasahan sa parehong elementary graduate? Hirap na rin kasi tumataas ng papeles para makahanap ng trabaho sa pagtatapos ng dekada 80. Ang minana naman nilang lupa, galing sa kanilang nanay, kay Lee lamang at pinaghahatian pa. Hanggang sa nauso ang pagpunta sa Abu Dhabi. May mag-asawang tumutulong na di sigurado kung recruiter man sila o may kakilala na recruiter sa Maynila. Sunod-sunod ang umaalis, kahit 2 kalabaw o baka lang ang maibenta. Basta may pamasahe ay nakakaalis. Dumating na lamang ang araw ng libing pero ang asawa ni Uncle Ato ay hindi talaga nakarating. Dito nagsimula ang pag-aasar ko sa pag-abroad. Napakahalaga naman niyang pera na yan at hindi man lang nakauwi upang makapili sandali ang ililibing na asawa. Siyempre, hindi ko naman alam ang hirap na dinaranas ng isang OFW. Noong ilalabas na ang kabaong, hirap na hirap silang ilusot ito sa bintana. Gawa nang hindi naman ito kalakihan. Sinubukan na rin nila sa pinto, ngunit ayaw talaga. Talagang gustong antayin ng asawa. Pugutan na kasi ang manok. Ginawa nila ang sinabi ng isa sa pinaniniwalaang hindi na masusundan ang pagkamatay ng angkel sa aming pamilya. Ngunit kahit na ginawa na nila ito, hindi pa rin mailabas ang kabaong. Wala silang nagawa kundi sirain ang bintana sa tahanan ni Uncle Ato. Matapos ang lahat ay nagbalik na sa dati ang aming buhay. Umalik na rin ako sa pagpasok. Ngunit Kusang nagpabangga raw ang tiyo mo, pre? kusang kumalat naman ang balitang nagpabangga raw ang Uncle Ato. Hindi ako makapagsalita. Inaalala ko ang huling hapon bago siya maaksidente. Isang bagay na hindi rin namin maintindihan.
Maaga raw na nakaupo sa waiting shed ang tiwin mo. Sabi ng mga nagtitinda ng pandesal. Nakita naman ng ilang nating kaklase na tumalon siya sa harapan ng bus. Ano masasabi mo, pre? Hindi ako sumagot. Iniisip ko ang maaring pakay ni Uncle Ato kung tatawid siya pahilaga. Kung nasa timog ng kalsada ang makipot na daan papunta sa bahay namin. Pagka-uwi ay binanggit ko kay Nanang ang sinabi ng kaklase ko. Wala na yatang alam na matinong gawin ang mga tao kundi magpakalat ang di wastong salita. Ba't ka pa paapekto kung di totoo? Mas lalo kang pipikunin kung magpapaapekto ka. Ito, biyag ko. Puminahon ka. Dumating naman ang asawa ni Uncle Ato sa sumunod na taon. Balot siya na para bang may tinatagong pasa sa amin. Pumunta rin sila ni Nanang sa apari at namili ng mga gamit gaya ng bagong aparador. Naisip ko, bakit ngayon lamang siya nakauwi? Wala lang ba sa kanya ang pagkamatay ng kanyang sariling asawa? Bago ako bumalik sa Maynila, nitong aking huling bakasyon ay sinunod ko na ang sinabi ni Nanang. Ang dumaan ng sementeryo at isunod sa puntod ang cassette tape at mga liham na galing kay auntie. Sabi ni Nanang, nakita niya ang mga ito sa ilalim ng unan ng tiyo. Ang laman nito, matagal na silang mga matatanda lamang ang nakakaalam. Ngunit ngayon, hinayaan nila akong basahin ang mga liham at pakinggan ang cassette tape. Dear Ato, nabasa ko ang sulat mo at hindi ko napigilang umiyak. Mahal, pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo ang totoo. Ayoko mag-alala ka pero hindi na talaga madali ang buhay ko rito. Walang araw na hindi nila ako minamaltrato. Mas masahal pa sa turing sa mga hayop. Gustong gusto ko nang umuwi at makasama kayong muli. Araw-araw ko yung pinagdadasal. Pero sa tuwing naiisip ko kayo, lalo na ang mga bata at ang mga pangangailangan natin, pinipilit kong lumaban kahit sobrang hirap na. Kayo ang dahilan kung bakit kinakaya ko pa. Salamat, mahal, sa pag-iintindi at pagmamahal mo na hindi nagbabago kahit malayo ako. Ikaw ang lakas ko. Mahal kita palagi, Ato. Laking gulat ko sa aking nabasa. Sa kabila ng mga panguhusga kay Tia ay ganito pala ang sinapit niya. Pero hindi na muling nagpatulong si Uncle sa pagsusulat. Bakit hindi siya nagbigay ng tugon sa liham na iyon? Patawarin mo ako, mahal. Nalulumo ako sa tuwing naisip kong wala akong magawa habang ganyan ang ginagawa nila sa'yo. Patawarin mo ako. Paalam, mahal ko.